isang tahimik na bayan sa Pilipinas, malapit sa kagubatan, may isang babaeng kilala sa pangalang Ligaya. Siya ay isang maganda at mabait na babae. Ngunit may sikretong hindi alam ng karamihan sa kanyang mga kapitbahay. Siya ay isang aswang, isang nilalang, may kakayahang magbagong anyo at nagtatago sa anyong tao sa araw. Ngunit nagiging halimaw sa gabi. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan at ang hangin ay malamig, nagpasya si Ligaya na pumunta sa kanyang lumang bahay sa gitnang kagubatan. Ang lugar na iyon ay tinatawag na bahay ng mga nawawala. Isang abandonadong bahay na matagal nang hindi natitirhan. Doon niya itinatago ang kanyang tunay na anyo at mga gamit na kinakailangan niya sa kanyang pag-inom ng dugo bilang isang aswang. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay nangyaring kakaiba. Nang dumating si Ligaya sa bahay, natagpuan niyang may mga kabataan na nagkakamping sa paligid ng bahay. Nagsimula silang magluto ng mga pagkain at nagtatawanan. Hindi alam ang panganib na nagbabantay sa kanila mula sa dilim. Ang puso ni Ligaya puno ng takot at pangungulila. Isang bahagi sa kanya ang gusto sumalis sa mga kabataan. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpakita. Habang siya ay nagtatago sa dilim, bigla niya naisip ang kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Noong sila ay buhay pa, lagi sila naglalaro sa paligid ng kagubatan at pinipilit nilang tinatago ang kanilang tunay na pagkatao sa mga tao. Ilang oras ang lumipas, nagpasya si Ligaya na umuwi na lamang sa kanyang lihim na tahanan. Ngunit bago siya umalis, narinig niya ang pag-uusap ng mga kabataan na nagpaplano ng magdaos ng isang kapistahan sa bayan. Napaisip siya na marahil ay hindi pa huli para baguhin ang kanyang landas. Sa mga sumusunod na araw, nagsimula si Ligaya na makipag-ugnayan sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang bagong residente sa bayan. Inagamit niya ang pagkakataon upang tulungan sila sa kanilang paghahanda para sa kapistahan. Ang kanyang mga nagawa sa komunidad ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan at pakiramdam ang pagiging bahagi ng isang pamilya. Ngunit ang lihim ni Ligaya ay hindi nagtagal. Isang araw, isang grupo ng kabataan ang nagpunta sa bundok para maligo sa batis. Isang bata ang napahiwalay sa kanyang mga kasama dahil nadulas ito at nahulog ng pagulong-gulong sa gilid ng mataas na puno. Nagtamo ng sugat at pilay ang bata dulot ng pagkakahulog nito sa gubat. Dahil sa mga abala ng kapistahan, hindi nakasunod si Ligaya sa kanyang pag-aalaga sa kanyang lihim. Unti-unting lumalabas ang pagkatakab niya sa laman at dugo ng tao. Dali-dali siya nagtungo sa gitna ng gubat at lumantad sa kanya ang dugo ang bata. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tumiral ang isa pa niyang pagkatao at nilapa niya ang bata. At unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Isang magandang dilag na bago bilang nakakatakot, nilalang ng dilim. Dumaan ang ilang oras at naganap na ang mga taong bayan sa batang nawawala. Nakaabot din sila sa gitna ng bundok kung saan nahulog ang bata. At pagpunta nila doon, ay laking gulat nila na lumantad sa kanilang harapan ang patay na katawan ng bata na nilalantakan ni Ligaya. May iba pang nakapansin sa sira-sirang damit ni Ligaya at nakakilala dito. Ilang sandali lang ay tumalo ng walang kahirap-hirap si Ligaya sa mga puno papunta sa kabilang ilog. Bumalik si Ligaya sa kanyang lumang bahay na may pasakit sa kanyang puso. Napagtanto niyang hindi na siya pwedeng magpatuloy sa buhay niya sa bayan
Dahil marami ang nakakita sa kanya ng araw na iyon, siya ay nagdesisyon na umalis na sa bayan at maghanap ng lugar kung saan makakahanap siya ng kapatawaran at bagong simula. Kaya't sa isang madilim na gabi, iniwan ni Ligaya ang bayan at naglakbay patungo sa malayong lugar. Habang siya naglalakad sa kagubatan, nagpasalamat siya sa mga pagkakataon na natutunan niyang magpatawad at mahalin ang kanyang sarili. Kahit na hindi pa siya ganap na nakakalimot sa kanyang mga madilim na nakaraan. Ang bayan naman ay patuloy na nagdiwang sa kapistahan, habang ang iba ay naghahanap kay Ligaya sa kagubatan. Dala ang kanilang itak at buntot pagi. Sinuyod nila ang kalusulok-sulukan ng gubat, ngunit walang bakas ni Ligaya ang kanilang nakita. Isang paalala na ang bawat nilalang ay may tinatagong lihim at ang pagmamahal sa sarili ay maaaring maging susi sa paghahanap ng tunay na kapayapaan, mapatao man o nilalang ng dilim.